Matapos turuan ni Lolo Isko si Anton sa tamang pag-aalaga ng mga manok, dumating ang balita na may isang dayuhang negosyante na kilala bilang si Mr. Wong, isang Chinong mangangalakal na mahilig sa game fowl. Si Mr. Wong ay kilala sa pagiging tuso pagdating sa bentahan ng mga manok. Minsan ay nag-aalok siya ng malalaking halaga para sa mga magagaling na tandang, ngunit may chismis na kadalasan ay sinusubukan niyang lokohin ng mga baguhang sabongero para makuha ang kanilang pinakamahuhusay na lahi. Isang araw dumalaw si Mr. Wong sa bakuran ni Lolo Isko. Ikaw pala si Lolo Isko, sabi ni Mr. Wong habang may ngiting abot tenga. Sabi nila, ikaw raw ang may pinakamahusay na sweater lines sa buong lalawigan. Gusto kong bilhin ang ilan sa iyong mga tandang. Ngumiti si Lolo Isko ngunit tila alam na niya ang balak ni Mr. Wong. Pasensya ka na, Ginoo, sagot ni Lolo. Hindi ko ipinagbibili ang mga sweater ko. Ngunit mapilit si Mr. Wong at nag-alok ng malaking halaga. Bibigyan kita ng 50,000 sa bawat manok mo, bulong nito. O baka gusto mong palitan ko pa ng imported na tandang na tiyak na mas mahusay sa mga sweater mo? Hindi nagtagumpay si Mr. Wong sa pag-uusap kay Lolo Isko, kaya nagbalak siya ng ibang paraan. Isang gabi, lihim na pumasok si Mr. Wong sa bakuran ni Lolo Isko para magnakaw ng isa sa kanyang mga sweater. Alam niyang ang mga ito ay bihira at mahalaga. Napansin ni Anton ang anino ni Mr. Wong at agad niyang ginising si Lolo Isko. Lolo, may tao sa likod. Sigaw ni Anton. Lumabas sila at nahuli nila si Mr. Wong na hawak na ang isa sa mga sweater roosters ni Lolo. Huli ka! Sigaw ni Anton. Ngunit imbes na magalit, ngumiti si Lolo Isko. Sige, Mr. Wong, sabi ni Lolo. Kung talagang gusto mo ng sweater, bibigyan kita ng isa. Laking gulat ni Anton sa desisyon ng kanyang lolo. Ngunit nang paalis na si Mr. Wong dala ang nakuha niyang tandang, bumulong si Lolo kay Anton. Apo, hindi ko siya binigyan ng tunay na mandirigma. Yun ay isa sa mga reject na hindi ko itinuloy sa breeding. Lumipas ang ilang linggo at nagkita muli sina Mr. Wong at Lolo Isko sa isang derby. Nagpakawala si Mr. Wong ng kanyang nagnakaw na tandang, ngunit agad itong natalo. Lumapit si Mr. Wong kay Lolo Isko at may halong pagkapahiya na nagsabi, Lolo Isko, paano nangyari ito? Akala ko magaling ang mga sweater mo. Ngumiti si Lolo Isko at sumagot, hindi basta dugo ng tandang ang nagdadala ng tagumpay, o kundi ang tamang pag-aalaga, pag-uunawa at malasakit sa mga alaga mo. Pwedeng maganda ang lahi, pero kung hindi mo sila inalagaan ng tama, wala ring silbi. Natuwa si Anton sa nangyari at naunawaan niyang higit sa dugong mandirigma. Mahalaga ang tiyaga at kaalaman sa pagpapalaki ng mga manok. Apo, sabi ni Lolo Isko, huwag mong hayaang madala ka sa salapi o sa mga panloloko ng iba. Tandaan mo na mas mahalaga ang sipag, tiyaga, at tamang pangangalaga sa bawat bagay na iyong pinahahalagahan. Mula noon, si Anton ay mas naging masigasig sa pag-aalaga ng kanilang mga game fowl at laging isinasaisip ang mahahalagang aral na itinuro ng kanyang lolo.